Alright mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-59, ayan, may bago na namang nangyari. Itong video na ito, napanood nyo na ba ito? At nag-viral yung ating isang ka-59 na kung saan namaril ng vendor doon sa palengke. At ito nga, pag-usapan natin kung bakit nga ba ito nangyayari yung mga ganito. At ito ang masaklap dahil ngayong susya, nagkakaroon sila ng mga pagbabagong policy pag may mga ganitong pangyayari. Kaya nga sinasabi natin na lagi dapat tayong maximum tolerance at customer service. At ayan na naman, meron naman mag-comment, maximum tolerance, customer service. O kaya nga ayan na nangyayari nga dahil ganyan kayo pag sumagot. So hindi kayo nakikinig sa mga turo at mga advice sa inyo ng mga officer. So ayan po no mga kaibigan, ito po yung part ng probinsya at hindi ko na babanggitin yung mga kung ano-ano kasi ang atin dito is comment lang naman. So pakinggan muna natin yung video no at para makita natin kung anong mga nangyari, pero hindi naman ito kabuuhan yung pangyayari. Kasi ito po ay nagtalo muna sila doon sa may loob ng palengke o sa gilid ng palengke na kung saan yung isang yung nabaril niya, yung vendor is may hawak na upuan yata yun na para bang may parang gustong ipalo ba ganyan. Yung ating ka-59 naman is hawak na yung firearms niya na kung saan nakatutok na doon sa vendor at nakatutok lang na ganun, nakaganon lang siya. So tuloy-tuloy ang pagtatalo nun, tuloy-tuloy ang hindi magandang pag-uusap. Although ang sabi nga niya ay parang palagi na itong nangyayari yung pagtatalo na ito kasi yung ating ka-59 is nasa pulis na, ayun na-interview na siya doon at ayun na nga, paiyak na tayo doon. Pagka doon na tayo magsisisi sa ating mga ginagawa at huli na lagi pagsisisi, pero kung pag-iisipan mo hindi natin magagawa yung mga bagay-bagay. Kaya ito para sa mga ka-59 natin ito, yung video na ito. So ganun pa man, panoorin muna natin ang video para makita natin yung konting reaction natin dito no. Ito yung video. Huy! Diyos ko! Diyos ko! Ay, Diyos ko! Ano? Ay! Gagin! Ay, di po gagin! Tawagan na lang, pulis! Hindi, ambulansya! So okay mga ka-59, mga kababayan, yan yung clip video natin na nakuha doon sa ating napapanood sa social media no. At clinip lang natin yan para mayroon tayong guide sa pangyayari. Kasi concerned tayo dito dahil tayo ay mga ka-59 para maiwasan na natin ang mga mangyayari or nangyayari na mga ganito. Kaya laging pinapaulit-ulit na tinuturo sa atin yung maximum tolerance at saka customer service. So first is customer service muna. Maayos tayo makipag-usap, maayos tayo makipag-deliver ng salita at hindi tayo maangas kung umasta, hindi tayo maangas kung itsura natin. Kailangan smile tayo, sir, ma'am, ganyan. Yan ang tamang pag-approach para yung tao hindi mainis sa atin. So ngayon, normal na mayroong inayos mo na nga pag-approach, mayroon pa rin nainis sa'yo. Doon papasok ngayon yung maximum tolerance. Sabi nga sa amin sa training, pag minura ka, ang sagot yan, maraming salamat po. Ganun lang siya kasimple, para walang away. Kasi ang pinunta natin dyan is trabaho, hindi away. Bagkus, mayroong mga policy na sinusunod, sundin natin sa maayos na paraan, sa maayos na pagpatupad. So ganun lang siya kasimple. About naman dito sa situation, mayroon ako mga nabasang comment doon sa nag-viral video nga na paano nga naman daw yung ating ka-59 kung nakabaril, kasi dalawa sila dito sa video, yan, dalawa sila dyan. Paano nga naman daw kung nakabaril yung kasama mo, tapos siyempre anong gagawin mo? Yun ba ay patatakasin mo, hayaan mong tumakas or umalis, or i-hold mo siya or hulihin mo siya at i-report sa pulis, or i-hold mo siya at tumawag ka ng pulis or barangay para madampot siya or mahuli siya. So dahil kasama mo siya, so ano ang gagawin mo? So bilang isang ka-59, medyo mahirap sa situation yan sa actual scenario ha.
Pero siyempre depende sa situation. So siyempre, pakisagot nga ka-59 kung nanonood ka sa mga video natin kung anong gagawin mo kung ang kasamahan mo nakabaril ng tao na kung baga alam mo naman na hindi tama or mali ang mali ang pangyayari. Okay, so anong gagawin mo? Alright, so ayan po ng mga kaibigan at isa na naman itong aral sa atin, itong situation na ito na kung saan sa una ang tapang talaga natin, no? Dahil nga may baril ang tapang talaga natin, lahat galit tayo. Pero ang situation sa bandang huli is nandoon na talagang ma-realize mo na lahat, iiyak ka na, hingi ka na ng awa, hingi ka na ng tulong, normal yon, no? Kaya pag gagawin mo yung isang bagay, huwag ka magsisi. Panindigan mo hanggang sa kulungan, panindigan mo na pinatay mo siya, no? Panindigan mo na ginawa mo yan. Ganon dapat. Pero kung pagdating sa huli, iyak-iyak ka na, no? Wala. Hindi ka nakinig ng payo ng mga nakakataas. Ka-59, pag ganon na ang ating attitude. Kaya makinig tayo sa mga payo sa mga nakakataas. Katulad dito sa mga vlog ko, manood kayo, dami yung matutunan dito sa mga vlog natin na kung saan talagang puro disiplina yung ating tinuturo dito sa ating mga ka-59. Katulad niyan, kahit anong pagtatalo, huwag kayong makipagtalo ng gusto. Mayroon tayong mga proseso, mayroon tayong mga SOP kung ano nga bang gagawin. Kung halimbawa mayroong mga ganong kliyente, inire-report lang natin sa boss yan or tawagin mo doon sa harap ng boss, doon kayo magharap. O katulad ng palengke, mayroong admin yan, tawagin mo nun sa admin or i-report mo sa admin, pagawan mo ng letter kasi kung talagang vendor yan, may policy din yan dyan sa palengke. So hindi yan na basta-basta na kailangan natin na makipagsuntukan o makipagtalo dyan o makipag-away dyan sa mga vendor na yan kasi may policy din yan ang market or palengke. So ganoon lang kasimple yan, no? So hindi mo kailangan suluhin ang problema para mapunta sa iyo ang problema, kapatid. So ganoon lang kasimple yung payo natin dyan. Ganun pa man, para maiwasan yung mga ganyang pangyari, kapatid, mga ka-59 sa mga nanonood nito, talagang dapat habaan mo ang pasensya, maximum tolerance talaga. At syempre, huwag wala yung customer service, yung magandang pag-approach sa kapwa, no? Na nakangiti, hindi na kasi mangot, hindi yung sinusungitan ninyo. Dan, wala, parang ganon. Hindi ganon, hindi na uso ngayon yun, mga kapatid. Ang uso ngayon, kailangan maganda ka na makiharap sa kapwa, no? Kahit nga PNP na i-issue pag yung medyo may harassment na konti tayo pa kaya, di ba? So, ganun lang siya kasimple, mga kapatid, no? So, siyempre, ang atin dito mga video ay puro disiplina lang, puro payo lang, wala di tayo nang babasa kung ano man nangyari. So, pag may nakita tayong mga ganun, kailangan natin bigyan ng pansin kasi nga para mabago yung situation ng ating mga SG o mga ka-59 o mga security guard. Ayan po, no, dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook, Charles Francisco, na kung saan yan po ay 22 followers na. Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-share ng mga video natin. At maaari kang manalo sa video ito. Ang gagawin lamang ay i-share lamang ang video na ito sa iyong Facebook, or kung sa YouTube nyo mapanood, i-share nyo lamang sa inyong Facebook o sa YouTube community at kukuhain natin yan at irarapol natin ngayon yan ngayong February. Ayan, abangan nyo po. Kaya sa ating mga sponsor, no, welcome po dito sa Kuya Isko Official. Sa mga gusto mag-sponsor, mag-sponsor lang kayo at tatanggapin natin yan para idagdag natin sa ating mga papremyo dito sa darating na February. So wala pa akong date na binibigay kasi nga hindi tayo gano'n nakakapag-upload ngayon. Baka i-adjust natin yung raffle natin ngayong February na ito. So maraming salamat po sa inyo at mabuhay po ang lahat at mabuhay po ang ating mga ka-59. Maximum tolerance lang at customer service, okay na tayo dyan. Yung dalawa na yan, pag pinagsanib mo, okay na tayo dyan. Walang masamang mangyari sa iyo ka-59. So ganun lang kasimple. So mabuhay ka kung saan ka man naka-duty. Na natin si Guwapong Biyahero.